You are watching Christ's Commission Fellowship, changing lives for eternity. Ira-wrap up po natin yung pong ating series on the Legit. Bago ko lang magpatuloy, gusto lang pong tanungin sa inyo. Ilan sa inyo gusto nyo pong, yung parang tuwan-tuwa kayo o masaya kayo pag tinatawag kayong hipokrito, stupido, ganyan, bobo. No? Ilan sa inyo may ganun? Oh, wala. Very good, wala. Kapag meron, kakabahan ako eh. Kunyari, pag tuwan-tuwa kayo na, sabihin kayo, sinungaling kayo, o kaya naman ay mandaraya kayo, dahil iniinsulto kayo dahil sa kayo'y tagasunod ni Jesus Christ. And obviously, walang sino mang tao sa matinong kaisipan, nagugustuhin ang ganong mga paratang. Tama? Ayaw natin yan. Pero nakakapagtaka, sabi ng Panginoon Jesucristo ay ganito, pinagpala ang mga taong inuusig dahil sa katwiran, sapagkat sa kanila ang kaharian ng Diyos. Amazing, no? Nasabi niya ganoon, pinagpala kapag ang tao ay pag kayo'y ininsulto, inusig, at inakusahan ng kung ano-ano, sabi ganoon, na hindi naman makatotohanan, laban sa inyo dahil sa akin. And sabi niya, mga galak kayo, magdiwang kayo, sapagkat ang inyong gantimpala sa langit ay dakila. Sa katunayan, ganyan din ang mga pag-uusig na ginawa nila sa mga propeta ng mga nauna na sa inyo. Surprisingly, sabi ng Diyos, you are blessed if you are being persecuted because of righteousness. O kaya naman you're blessed because people are insulting you because of me. Yun ang sinasabi ng Diyos. Nakakagulat po yung mga salitang yun. Anyway, ang ating pong talakayin ngayong hapon ay napakahalaga sapagkat ito po ay kailangan natin sa ating panahon ngayon. Kaya ang title po natin is, Be Hopeful, the Best is Yet to Come. Bakit po importante yan? Now, alam po ninyo, bago tayo magpatuloy, gusto ko lamang pong, yung reviewin, yung parang balik-aralan, yung ating mga previous discussions. Naalala niyo po, sabi natin, that since we're doing a series on legit, sabi natin, yung legit is something that we become real, yung makatotohanan. Sa totoo lang, walang sino mang tao na gusto pong maging mapagkunwari, yung pang wearing mask, yung parang hindi tayo naging makatotohanan sa buhay, yung parang nagpapakita tayo na parang okay tayo, pero sa loob naman, hindi talaga. And somehow, we want to be real. Ayaw natin ng mga gaya-gaya lang. Ayaw natin ng mga imitasyon. Ayaw natin ng parang nakikikopya lang tayo sa ibang tao. Bagamat may mga taong gustong-gustong kumopya, lalo na pag-exam, pero ayaw nilang yung hindi totoo yung kanilang pagkatao. Ayaw nila yun. Kaya nga ho, ang magandang balita rito, sabi ng Panginoon Jesucristo, if you want to be real, if you want to be free, if you want to be truthful, sabi niya, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Yung katotohanan nito is not about an idea or concept. It is about Jesus Christ. He is the truth, and He Himself will set you free. Yun ang sinasabi ng Panginoon Jesucristo. And ngayon, ito pong amazing. Ito pong amazing. Nung sinabi niya ito, para malaman mo kung kalagang kakilala mo si Jesus, meron niyang mga palatandaan. Ano ang palatandaan na ikaw nga ay kaisa ni Jesus? Sabi ng Panginoon Kristo, ang palatandaan is legit happiness. Kaya when He started preaching or the Sermon on the Mount, the manifesto of the Christian life, yung pangkatibayan, ito yung mga Christian. If you want to see the real Christian, ito dapat mag-manifest sa Kanya. Ito dapat maging totoo sa Kanya. At alam niyo, una yung tinuro, yung mga two issue ng blessings. Kaya sabi niya ganito, when Jesus saw the crowds, He went up on the mountains, and after He sat down, listen to this, His disciples came to Him, He opened His mouth and began to teach them, saying, now, bakit importante yan? Tingnan niyo yung mga kasunod niya. Blessed, if you still remember, blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of God. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Napansin niyo po ba yun? Naaalala niyo pa ba? Titingnan niyo mabuti, kung kayo po ay totoong nag-iisip, bigla niyo masasabi, parang this does not make any sense. Paano ka magiging pinagpala na inuusig ka? Paano ka pinagpala na inaapi ka?
Pwede ba yun? O, napansin niyo ba yan? Now, bakit po importante ito? Kaya ang turo na ito, hindi para sa lahat. Ito ay para sa mga committed followers ng Panginoon Jesucristo. Pag sinabi mong disciple, these are willing to learn. These are people who really want to know and understand. These are people that they will exercise self-control because they want to be intimate with the Lord. They want to understand His purposes, His will. Kaya itong purpose na ito, kung papansinin ninyo, amazing to. Now, para maintindihan nyo yung konteksto, ganito. Hindi mo ikasisiya ang isang bagay kung hindi yun ang iyong nature. Para sa English, our nature will determine what will make us blessed. Halimbawa, nakakita ka ng unggoy. Bigyan mo yan ng 100,000 piso. Matutuwa yan? Hindi. Bakit? Unggoy yan eh. Di ba? Anong gagawin sa pera? Ano to? Hindi niya maintindihan yan. Alam ka naman sabi niya, hindi matutuwa yan. Kasi walang saysay sa kanya. His nature will tell him na hindi mo kailangan yan. Pero bigyan mo ng saging yan. Di ba? Biglang ang sigla-sigla niyan. Kasi nga, yun ang kanyang yun ang kanyang yung nature niya. Kaya maraming tao, hindi na ma-appreciate ito. Na parang, poor in the spirit, this is the kingdom of heaven. What's the point? Kaya nga, sabi ng Bible, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of heaven. He cannot see the kingdom of God. He can never understand the things of God. Bakit? Hindi mo ma-appreciate ito hanggat you are born into a new nature. Kaya kahit yung patay, bigyan mo ng lechon yan, patay yan, hindi niya ma-appreciate. Gusto niyo subukan? Hindi ma-appreciate. Pero kung yan ay buhay, nako, at baboy, hindi niya kakainin. Pero kung tao yan, na sa nature niya ay Pinoy, nako, amoy pa lang, lalamunin na. Yun ang nature natin eh. Kaya yun ang sinasabi ng Bible. Now listen to this. Para maintindihan nyo at ma-appreciate nyo lalo yung pong nangyayari dito, itong kagalakan na sinasabi ng Diyos, blessed, blessed, blessed. Alam nyo bang napakaganda nito? Ito ay kung naalala nyo sa review natin, re-review na, Makarios. Ang ibig sabihin ng Makarios, fulfilled, complete, the joy of the Lord. And there is something else that God is telling us about this joy. This joy will never, ever be taken away from you. Kahit anong sirkumstansya, hindi ito pwedeng kunin sa'yo. Kaya sabi ni Jesus, therefore you too have grief now, but I will see you again. The moment na nakita mo na, and your heart will rejoice. Look at the words. No one will take your joy away from you. Walang makakakuha niyan sa iyo. Walang sitwasyon na pwedeng kumuha yan sa iyo. Now, nung nagsasalita ang Panginoon Kristo tungkol sa Beatitudes na ito, when He was discussing about the blessed are the poor spirit, for there is the kingdom of heaven, blessed are the mournful, dapat nyo maintindihan, ang kausap niya dito, mga Hudyo. These are disciples, they follow Jesus because they want to learn from Him, and maybe there's something else in their hearts. Kaya itong mga Hudyo na ito, for the longest time, talagang sobrang tagal na nilang sinakop ng ibang na mga banyaga. Sila po ay walang sariling kaharian. And the king that they had at that time was an Edomite. Hindi pa nga ho talagang Hudyo. Siya po ay si Herod. At yung Herod na yun, malabo yun. Hindi yun yung inaasahan nilang tagapagligtas. Hindi yung inaasahan lang Mesiyas. Kaya itong mga tao na to, they were so poor and in the sense, in their spirit, sabi niya, inaabangan namin ang kaharian na yun. Inaabangan namin yung Mesiyas na yun. Darating pa ba siya? And sabi ni Jesus, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Ngayon, umiiyak yung marahil yung iba because they knew that they were suffering from this kind of faith because of their disobedience to the Lord. Sabi lang, kaya kami nagkakaganito. Kasi ngayon nagsisisi na kami, umiiyak kami sa bahay, sisisi na kami. At sabi niya, may pag-asa pa ba? Will God forgive us? Patatawarin pa ba kami ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Bakit ganun na lang ang kanyang tapang na parang nagbibigay siya ng assurance na sagot na to, solved na ito? Alam niyo kung bakit? Kasi sinasabi niya, kung kayo nakikinig ng mabuti, sabi ni Jesus, yung hinahanap nyo, andito na. Dumating na. Kaya sabi niya, kung mapapansin ninyo, tingnan niyo yung mga pangako.
yung blessing. Theirs is the kingdom of heaven. Remember, Jesus is the King of kings. Shall be comforted. Jesus is our comforter. Inherit the earth. Jesus owns the earth. Ito po yung mga talata if you want to check. Satisfaction. Jesus alone satisfies because He is the bread of life. And sabi niya, shall receive mercy because Jesus is the source of mercy. Now, shall see God. And sabi ganun, and He's the one who purifies us. He's the only way to the Father. And in fact, sabi niya, He who sees me has seen the Father. Now, shall be called sons of God. Jesus is our very life and the source of peace that we make. Nasusunod po? Sa lahat yung sagot. Parang sabi niya, eto na. Kung ito yung inaabangan niya, I'm telling you now. Kaya nga po, when He concluded His Sermon on the Mount, He ended up by saying, therefore, if everyone who hears these words of mine and acts on them may be compared to a wise man who built his house on the rock, and the rain fell, and the flood came, and the winds blew, and slammed against that house, and yet it did not fall, for it had been founded on the rock. Ano napansin niyo? Sinasabi ni Jesus, alam niyo sa buhay na ito, marami kang bagyong dadaanan. But if you listen to my word. Now, ano ibig sabihin nun? Kung kayo po yung kasama ni Jesus, at kayo nandoon, sabihin mo, ba't ako makikinig sa'yo? Anong authority mo? Anak ka lang ng karpintero. Pag-isipan niya, ha? Halimbawa, anong pangalan mo, iho? Ikaw na merong hood na ganyan na hindi nakalagay. Halimbawa, si Elijah. Anong pangalan ng katabi mo? James. Puro kayo sa Bible, Itong si James, kasama niya si Elijah, kalaro niya sa basketball, biglang sabihin ni Elijah, ang sino mang makinig sa aking mga salita at isagawa, pag dumating man ang unos ng buhay, matatag ka. Ano sasabihin James? Baliw. Ano ka ba? Sa basketball nga, hindi ka makashoot Sasabihin mo, pag may bagyo ng buhay, di ba? Biruin mo, ganun ang mga sinasabi lang, anak yan ni Maria. Alam mo, sinasabing anak ni Maria, they really, say, na anak siya ng babae. Kasi ang mga kwentuhan ng mga panahon na yon, ang rumor noon, anak siya ng Roman soldier, si Jesus. Kasi nga, nabuntis ng hindi pa sila kasal So, mga ugong-ugong na kwentuhan, na parang this is the son of Mary. Pag son of Mary, somebody else na nakabuntis sa kanya. So, and here is Jesus Christ telling them, if you listen to my words, in other words, you acknowledge that I am the Lord, you acknowledge that my words are are powerful, then you will follow me. And it was a great challenge for these people to listen and say, oh, ano yan? Nako po. Pero itong isang bagay lang na dapat nyo maintindihan. Hindi ito yung master relationship lamang. Ito yung master na close tayo. We're best of friends. Kaya nga sabi ng Lord prior to this passage, sabi niya, don't ever say, Lord, Lord, did we not do this? Did we do that? Tapos sasabihin ng Lord, depart from me, I never knew you. Alam niyo kung bakit? Katulad din kay Elijah, kapag noong panahon ni Jesus, pagka magkaibigan kayong tumatalik, ang tawagan niyo ganito, Elijah, Elijah. 2 beses binabanggit. Ibig sabihin, close kayo. Kaya parang tatawagan sila, James, James, kanyan. 2. Ngayon, nung sinasabi niya, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Did we not cast out demons in your name? Ang sabi ni Jesus, lumayo ka sa akin, hindi kita kilala. Medyo mahirap yun, Kala ko ba, Diyos siya, alam niyang lahat ng bagay. Bakit hindi kita kilala? Yung word na kilala doon, ang ibig sabihin, hindi tayo close. Huwag ka na magkunwari, hindi tayo close. Kaya itong hamon na ito, sabi ng Panginoon Diyos sa atin ganito, masaya ka kung ang nature mo ay kayo ang magkaibigan at siya ang tinuturing mong Panginoon. Okay ba yan? Kaya hindi nyo maintindihan ang saya ng pagpapaalam binigay ng Panginoon Kristo hanggat hindi kayo close. Kaya ito po, alam nyo sa panahon natin ngayon, ito po isang malaking hamon. Alam nyo sa buhay natin ngayon, alam kong hindi madali. Hindi nyo pa napansin, pataas ang presyo ng bilihin, yung pamasahe, pataas ng pataas, di ba? And marahil sasabihin, paano pang buhay natin? And alam mo ninyo, kapag ganito malaki na, ang dami nating problema, sino nakapanood sa inyo ng SONA? Yung sa SONA, hindi nyo kailangan mapakinggan lahat ng sinabi ng ating Pangulo Yung nangyari pa lang sa Congress, alam nyo na kung ano nangyayari Yun, alam nyo na kung anong state natin.
Pero alam nyo, hindi pa rin ho yun ang magiging matuwid na pamantayan ng ating totoong kalalagayan. Gusto nyo malaman kung anong kalalagayan? Tingnan nyo po yung katabi nyo. Yan ang totoong palatandaan kung anong kinabukasan ng ating bansa. Hindi totoo. Kasi bilang isang iglesia, sabi ng Bible, we are the salt and light of this world. Kung dito, tutulog-tulog ka na. Hindi, sorry. Hindi yung tulog na literal, ha? Ibig sabihin sa buhay, tutulog-tulog ka. Ibig sabihin, hindi ka aware, hindi ka ready, hindi ka mulat sa buhay. Kung dito pa lang hirap ka na, may hirapan ka na. Kasampulan ko lang kayo. Kung dito pa lang sa atin, hindi na tayo gagalang sa mga traffic enforcers natin. Sa loob na lang yan, ha? Sa loob na lang natin. Paano pa kaya sa labas? Tayo na to. Tayo na lang to. Di ba? Kung sa upuan pa lang, hindi lang tayo gumagalang sa mga ushers natin. Tapos magre-reserve tayo. Pag tinanong, may nakaupo dyan, nag-CR lang. Magdadalawang oras na, nag-CR lang. Di ba? Parang kung dito pa lang, hindi natin magawa yun, paano pa sa labas? Hindi naman masamang, may kasama ka, siguro nung hinahanap ka na, hindi ka niya mahanap, kung saan ka talaga nakaupo, nakalimutan niya na, kaya siguro wala pa siya hanggang ngayon. Pero, ang masama yung nagsisinungaling, di ba? So doon pa lang alam mo na anong kinabukasan namin. O ngayon, pag tinignan mo yung mga katabi mo, estudyante, kung sa eskwelahan pa lang, hindi na siya tapat, di ba? Meron na silang mga cheating arrangement, kanyan, di ba? Ano pang kinabukasan naman sa tas sasabihin natin, makibaka, wag magpatalo, kayong mga sa gobyerno, kurakot, magnanakaw. Tayo nga, grade pa lang medyo alanganin na tayo. Pera pa. Pag-isipan natin mabuti yan. Kaya ang laking hamon sa atin yan. Kaya nga alam nyo, kapag ganitong may trouble, ito tatandaan natin, when the world is in great trouble, we should never lose hope. Never lose hope. Kaya sabi nga ho na isang kilalang manunulat na Christian, dating pastor ho siya, pero nasa Panginoon na. Itong sabi niya, unbelievable as it may seem, it is possible for a person to live up to 70 days without food. Pwedeng mabuhay ang tao ng 70 araw, walang pagkain. It is possible to exist for nearly 10 days without water. And one can live for up to 6 minutes without air. But there is one thing, it is impossible to live without hope. Kaya lang itong malaking problema. Lahat ng tao dadaan sa problema, sa pagsubok. Lahat. Whether Christians or non-Christians. Pero ito malungkot. Yung Christians, doble ang kanyang dagok na haharapin. Ha? Dobleng dagok? Oo, kasi hindi ka lang magkakaroon ng problema sa mundo, yung mundo against sa'yo, against sa atin. Naintindihan po ba? Kaya paano mo yan haharapin? Ito ang hamon. Kaya ang harap, ito ang solusyon. Be hopeful, the best is yet to come. Pakisabi sa katabi mo, be hopeful, the best is yet to come. When you are persecuted because of your faith, always be hopeful in Jesus for your faith. So, never retaliate. Okay, man? Sabi niya, when you are persecuted because of your faith, always be hopeful in Jesus for your faith. So, never retaliate. Alam niyo po ba, sa lahat ng pananampalataya sa buong mundo, sa kasaysayan, ang Christians ang pinaka-inuusig na paniniwala. Panoorin po natin ang video na ito. While most of us live a life relatively free from persecution because of our faith, there are many who do not. For as long as Christianity has existed, there have been those persecuted because of it, even today. In order for us to know how persecution affects us today, we must know how it has manifested itself across history. Beginning around a year after Jesus' death and resurrection, the Apostle Stephen was stoned to death because of his faith. In fact, nearly all the apostles paid the price of their life for their faith. 64 AD, the Roman Empire, led by Nero, began the first recorded systematic torturing and murder of Christians. This was the first time a governing body enacted the persecution of Christians. Around 100 years later, Christians were killed in mass quantities for refusing to renounce their faith.
It was not uncommon at this time for Christians to be robbed, assaulted, or even stoned for their faith. 250 AD. All Christians were commanded to sacrifice to Roman gods or face immediate execution. The persecution continued until Constantine came to power in 300 AD and legalized Christianity. 717 AD. The Pact of Weimar was enacted. While giving Christians certain rights, it brought a large list of restrictions in many countries. This pact forbade Christians from publicly displaying crosses and rebuilding churches after they were destroyed. 1300 AD. Tamerlane, a ruler at the time over Persia and Central Asia, conducted massacres of Christians on a wide scale in Mesopotamia, Persia, Asia Minor, and Syria. 1600 AD. The Emperor of China banned Christianity for over 100 years. 1850 AD. In Madagascar, the Queen prohibited the practicing of Christianity. It's estimated that over 100,000 died as a result. 1915 AD. Ottoman army troops enacted a large massacre on Christian populations in Anatolia, Persia, and northern Mesopotamia regions. 1917 AD. After a political change in Russia, tens of thousands of churches were destroyed or repurposed. This resulted in the murder of over 500,000 Orthodox Christians in the 20th century. Beginning in 1983, Christians in Sudan were under attack. Some estimates put the number of those martyred at over 1 million, with many more displaced. Present day, Christians are facing growing levels of persecution on the continents of Africa and Asia. There are many countries where being a Christian is punishable by death, several where it is punishable by significant time in prison, and even more where attempting to convert someone to Christianity is a crime. For as long as Christianity has existed, there have been those persecuted because of it. While Christianity can often seem like a safe choice to us, there are many who live where identifying with Christ means putting your life in severe danger. What would you be willing to risk for your faith in Christ? Now, kung kayo po ay medyo nagulantangan dito, pakinggan niyo to. Ang Amerika po, sila po nagsusulong ng demokrasya sa buong mundo. And you would be surprised, sa Amerika pa lang, ganito na po nangyayari. Meron pong federal judge threatened incarceration to a high school valedictorian unless she remove references to Jesus from her graduation speech. Grabe, no? At city officials prohibited senior citizens from praying over their meals. Pinagbawal po para sa mga senior citizens mag-pray para sa kanilang mga pagkain, listening to religious messages, or singing gospel songs at a senior activity center. Ang public university, university's law school banned Christian organization because it required its officers to adhere to a statement of faith that the university disagreed with. And the U.S. Department of Justice argued before the Supreme Court that the federal government can tell churches which pastors it can hire and fire. Di mo, pati yung pagkuha ng pastor, pakikialaman nila. Now, ito pa. The state of Texas sought to improve and regulate what religious seminaries can teach. Yeah. And U.S. Department of Veterans Affairs banned the mention of God from veterans' funerals, overriding the wishes of the deceased families. Today, not only is prayer not welcome in school, but students have actually been threatened with suspension for attempting it. Napansin niyo po ba nangyayari? So, ito po ano lang to, hindi pa to talaga malala. Ano lang yan? Mild pa yan. Badahan-dahan na ho yan nangyayari. Siguro napanood nyo na rin po yung issue na yung mga, dahil lang hindi sila naniniwala sa isang, panawagan, hindi sila gumawa ng cake. Nung hindi sila gumawa ng cake, sila naman ang inusig. Napansin niyo po ba yun? Ayan na po yung ating sitwasyon ngayon. Now, ito pong pakinggan ninyo. Kaya po, nakanghamon po ito sa atin. Sa Bible, mayroong 5 uri ng persecution binanggit si Jesus. Ang una, sabi niya, mga taong galit sa'yo. O kaya naman mga taong hihiwalay sa'yo. Naging Christian ka, ayaw na namin sa'yo. Iba naman talagang iinsultuhin ka nila. Bibigyan ka ng mga masasamang pangalan. O kaya naman, sasabihin lang mga bagay-bagay na mga hindi naman totoo laban sa'yo. Yan na po yung mga sitwasyong haharapin ng maraming Christians. Ngayon, kung di man mangyari man sa ating lahat, pero dahan-dahan mapapansin niyo, kung hindi man tayo mag-usig ng diretsahan, meron na rin pong mga pag-uusig na pepersahin kayong gumawa ng mga bagay-bagay na hindi nasalungat po sa moralidad na alam natin.
Yun ho yung challenge na haharapin ngayon. Ngayon, ito po ang amazing. Kaya ang Kristyanismo, hindi po ito para sa mga duwag. Kasi ang tingin nila sa Christian, mga pangduwag, hindi ho. Nagkakamali kayo. Kaya ang tingin nila, you see, the reason why you entered into that kind of religion or belief, because you're a wimp. Mahina ka, takot ka, duwag ka. No, the truth is this. This is not for the cowards. Kaya nga ang cowards, pupunta ng impyerno. Alam niyo ba yan? But the cowards, yun ang unang-unang pupunta sa impyerno. Kasi ito ho, ang panawagan nito, tawag to, tapang. Bakit sila matapang? Now, para maintindihan niyo, mayroon pong kakaibang dahilan. Now, ito pong bagay na to, importante itong maintindihan natin. Kasi maraming tao ngayon, they love Christianity because of what they're seeing through television, o kaya naman sa ating mga fellowship. Ang sarap naman kasi, uy, gusto ko dyan, ang saya-saya ninyo. Bambalea. Bambalea, mga ganun ba? Ang saya-saya, may sayawan pa, may pa ganun-ganun. Pero maganda yun. Pero sa totoo lang, paano kung ang sabihin sa'yo ng Panginoon, dito, ali kayo, sumama kayo, pero uusigin kayo, papatayin kayo, kukunin ng mga ari-arian ninyo, mawawalan kayo. O, sasama ka pa? Pag-isipan nyo mabuti. Dito, iinsultuhin kayo. Ngayon, ano mga narinig natin? Yayaman kayo! Hindi masama yun. Yes, posible yun. Pero kung yun ang dahilan ng paglapit mo kay Kristo at hindi dahil kay Kristo, medyo tagilid ka. Lumapit ka kay Jesus at ang lahat ng problema mo masosolve. Pag nangyari yun, patay ka dahil ikaw ang unang problema. Kung nakuha niyo ba ibig sabihin? Kaya this is the real Christianity. This is not about blessing ng material, but the reality of Jesus that regardless of your condition, you are blessed. Yun ang idea ng Diyos. Now, pag-usapan natin mabuti yan. Now, ito po yung mga prinsipyo para manatili tayong hopeful, marami, mataas ang pag-asa natin. Ito yung mga prinsipyo, kaya tandaan niyo yung salitang hope, hope. Okay, hope. Sabi mo, hope. Sabi mo ulit, hope. Una, ikaw ay tagapagmana ng kaharian. At dahil tagapagmana ka ng kaharian, ikaw ay aatakihin. Heirs of the kingdom will be attacked. Opposition is expected in Jesus' name. Praise and celebrate. Kahit ano pang sitwasyon, always learn to praise and celebrate. And finally, expect a great reward. So, isa-isahin natin. Heirs of the kingdom will be attacked. Tingnan nyo ha, pakinggan nyo mabuti. Blessed are those who have been persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Itong salitang ito, for theirs the kingdom of heaven, kanila na ito. Tagapagmana ka na ng kaharian. It is the unseen kingdom of the living God. Kaya nga kahit ano pang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, hindi ka natatakot kasi sabi ng Bible, seek first His kingdom and His righteousness and all these things shall be added unto you. Yung kanyang provision para sa iyo is not dependent on the prices of our, parang mga commodities sa labas. Hindi naman doon nakabata yun eh. Nakabata yun sa yaman ng ating di nakikitang kaharian. Nasusundan po? Hello? Ngayon, bakit importante yan? Kasi sa ayaw mo, ikaw ay uusigin ng mga tagalupa. Dito sa mundong ito, uusigin ka. Kasi bakit ganon? Anong problema mo? Bakit parang iba ka? Uusigin ka dahil meron kang kakaibang standard. Kaya sabi ng Bible, for the sake of righteousness. At hindi lang basta mataas na standard, laban sa standard ng mundo, ngunit salungat na standard. Salungat na standard. Tingnan nyo ha, alam niyo, hindi madali yung salungat na yan. Meron pong, meron pong mama, meron pong ali, nakikilig ho ng balita. Sabi nga, mayroong isang, baliw na driver, sumalungat sa trapiko, sumasalubong, sa highway. Siyempre, takot siya, tinawagan niya yung kaasawa niya. Senior citizen na yun eh. Sabi niya, Sweetheart, mag-ingat ka, meron daw mamang nagdadrive, sumalungat sa kalye, sumalungat sa trapiko. Grabe, delikado, ang dami natatakot, na-aksidente. Sabi niya, oo nga eh, ang dami nila. Ang dami nila? Ang dami nila, parang lahat sila salungat sa akin. Siya pala yun. Siya pala sumalungat. Siya pala yung, kaya na-aksidente yung ibang tao. Pero minsan ganun tayo eh. Alam nyo bang, napakasalungat ng ating sitwasyon? Napakasalungat. Papaliwanag ko sa inyo. Tingnan nyo lang halimbawa, yung righteousness na sinasabi. Pag sinabi din righteousness in Christ, ulitin ko hindi lang mataas, salungat. Pag-isipan nyo nung iniisip ko to, sabi ko, teka muna,
Ilan ang tao magagalit kung mabait ka naman? Halimbawa, lumapit ka sa isang tao, ano bang maipagpipray ko sa iyo? Maiinis ka ba? Sabi mo, bait naman ito, concern sa akin. So, bakit siya ba't tayo usigin? Kaya naman sabi mo, ikaw may kailangan ka, talagang, tapos yung, kahit na kung anong meron ako sa bulsa, inabot ko na sa iyo, tulong ko sa iyo, magagalit ka pa ba niyan? Bakit ganun? Mauusig ka ba sa righteousness? Hindi. Ang totoo niyan ganito, yung righteousness sa isip ni Jesus Christ, kasi yung righteousness na yun, talagang inuusig yun. Kaya nga si Pablo, inuusig niya yung mga taong sumusunod sa righteousness na yan. Kaya nung siya na ang sumunod sa righteousness, sumunod sa Panginoon Kristo, siya na ang inusig. So ano ba yung ibig sabihin niyan? Basahin natin. Brethren, my heart's desire and my prayer to God for them is for their salvation. For I testify about them that they have a zeal for God, but not in accordance with knowledge. Sabi ni Pablo, ang panalangin ko sa kanya, gusto ko silang maligtas. Ano, masasamang tao ba sila? Hindi! Nag-aapoy sila para sa Diyos. Meron silang passion for God. They want to serve God. At ito sabi niya, at sa totoo lang, kaya lang hindi ayon sa kaalaman. Ha? Ano ibig sabihin? Hindi nila alam ang tungkol sa katwiran ng Diyos. They don't know God's righteousness. Kaya yung Greek word nito, diakosine, pareho lang yan for righteousness sake. Parehong Gregong word yun. Kasi sabi niya, and seeking to establish their own, they did not subject themselves to the righteousness of God. Ang ibig sabihin, itong mga taon to, bagamat sila sobrang passionate sa Diyos, yung kanilang righteousness, sarili nilang righteousness. Hindi yung righteousness ng Diyos. Oops! Bakit? Yan ang salungat sa mundo. Lahat ng pananampalataya, sasabihin sa'yo, gusto mo maging ayos ka sa Diyos? Kailangan bayaran mo. You have to earn it. You have to work for it. Lahat ng pananampalataya, ang sasabihin sa'yo, kung gusto mong tanggapin ka ng Diyos, kailangan sumunod ka at gawin mo tong lahat na to, at kung hindi mo magagawa, sorry ka na lang. Ang problema, sa Panginoon iba. Sabi niya, Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Biglang sinasabi niya, walang ibang paraan kundi si Jesus lang. Biglang naging exclusive. Paano yung mga hindi kilala si Jesus? Paano kung ayaw namin kay Jesus? Ay, wala ka ibang paraan, si Jesus lang. Alam nyo, kaya ang tao, madaling sabihin, God. Madali yun. Walang problema. Anybody can say it. It's like a generic word. Pero when you put in Jesus into the picture, it changes the picture. Nagkakaintindihan po? Madaling tanggapin, God, walang problema. Pag sinabi mo, Jesus, patay na. It becomes exclusive. Kaya ang tao, ayaw nila si Jesus. Kasi parang sinasabi na, alangan naman, kayo lang ang ligtas, kayong kay Jesus. Kung walang Jesus, wala na. Ano naman yan? Kaya ngayon, ang pinagtatalunan naman, sinong Jesus? Yan ang pinagtatalunan. Kaya nga ito yung napaka-importante. Kaya sabi ng Panginoon, for Moses writes that the man who practices righteousness, which is based on the law, shall live by that righteousness. But the righteousness based on faith speaks as follows. Talon tayo sa verse 8 para mabilis. What does it say? The word is near you, in your mouth and in your heart. That is the word of faith which we are preaching. Sabi niya, that if you confess with your mouth Jesus as Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Wow! Ha? Bakit ganun? Ibig sabihin, pag naniwala lang ako sa muling pagkabuhay ni Jesus, ginayon, papaliwanag natin. Sabi niya, for with the heart, a person believes, resulting in righteousness. And with the mouth, he confesses, resulting in salvation. Sabi niya, if you want to be right with God, you need to accept that it was Jesus' work, it was His resurrection that you were made right. Hindi kahit na 24/7 ka na naglilingkod sa ministry. Nag-attend ka ng service ng 9, nag-attend ka ng service ng 12, nag-attend ka ng service ng 3, nag-attend ka ng service ng 6, pati SNS ina-attendan mo every week. At pagkatapos, meron ka pang GLC, meron ka pang, lahat yan ginagawa mo sa isip mo kasi kailangan kong maligtas.
Sasabihin ko na sa'yo, you ain't righteous. You are establishing your own righteousness. Kaya nga, kapag ganito ang pananaw ng tao, sigurado ko, mauusig ka ng tama, ng alanganin. Tingnan nyo ha, hindi ka mabibless. Hindi ganong klaseng usig ang gusto ng Diyos. Kasi this is not about you are being persecuted because of your choice, because of your race, because of the color of your skin. Hindi yan. It has nothing to do with that. It has something to do with the righteousness, telling the world that there's no other way to be accepted before God but through Jesus Christ. Yun ang malaking problema. Now, tingnan nyo mabuti ha, kasi sinasabi ni Paul ganito, lahat ng yan ay by grace. If it is by grace, it is no longer on the basis of works. Otherwise, grace is no longer grace. Alam niyo kung bakit importante yan? Kaya minsan ang Christian, hindi naman sila nauusig dahil sa righteousness nila ng Diyos kundi dahil sa ating natawag ng personal righteousness. Kaya nangyayari sa atin, nagiging self-righteous tayo. Kasi isip natin, kung ang isip natin, tinanggap tayo ng Diyos dahil tayo nagtrabaho, dahil tayo talaga nagpakabait, kaya minahal niya tayo, magiging self-righteous tayo. Iisipin natin, tingnan mo siya ihahambing mo yung sarili mo sa iba. Ganyan ba ang Christian? Tingnan mo magdamit. Kita pusot. Bakit mo tinitingnan yung puso? Yung damit lang ang tingnan mo. Di ba? Tuloy-tuloy, hinuhusgahan mo na yung tao dahil lang ba may nakita yung puso, masamang tao na siya? Malay mo kung nabasa yan, tumaas. Umurong, hindi mo naman alam Di ba? Kaya malay mo, yun lang ang kaya niyang bilhin. Binigay lang sa kanya yun at yun na lang ang nalalabi niyang damit. Di ba? Kaya nga judgmental ang mga taong self-righteous. Tinitignan pati buhok. Ay, buhok yan, kalbo yan, makasalanan yan. Hindi sabi sa Bible, it is clean. Kaya, alam nyo, yan ang mga bagay na nakakalimutan ng maraming tao. Kaya, pati sa panalangin, pag nakita, parang di Christian yun. Bakit? Sasabihin sa magulang, anak, nag-pray ka na ba? Ba't kumakain ka na? Opo, nag-pray na ako. Hindi kita nakitang pumikit. Hindi naman ako pumipikit pa nagpe-pray. Anong classic prayer yan? Ang nagpe-pray nakapikit. O di, nakabatay ka na sa panlabas. Kaya tuloy, ayaw na ng tao sa Kristyanismo kasi puro batas, rules. Dapat ganito ka, dapat ganito ka, dapat ganito ka. Wala man lang ganung sinabi. Sabi ng Lord, ang dapat, ang kinikilala mo lang, si Jesus, ang tangi mong tagapagligtas. Yun ang dahilan, the religious fanatics, the self-righteous. Now, listen to this. The religious fanatics, the self-righteous, they will persecute the real righteous ones. Kaya mapapansin nyo, ang totoong pag-uusig na pinagpala ng Diyos, yung dahil yung inusig sila ng mga self-righteous, inusig sila ng mga fanatics. Kaya nga si Jesus Christ ginanon naalala nyo mga Pharisees? Sabi niya, bakit mo siya pinagaling ng Sabat? Hindi ka dapat nagpapagaling ng Sabat. Naisip nila yung Sabat, hindi nila naisip gumaling yung tao. Pero mo, kung 20 taon na yan, na talaga namimilipit na ganyan, tapos pinagaling na dumiretso. Pero dapat, wag ngayon, bukas. Pero ang ganun sabi na kay Jesus sabi ni Jesus, hindi ka pa natutuwa? Kunyari, bulag ka na napakatagal na panahon, tapos bigla ka nakakita, Sabat, nakakita ka, sabi ng Lord, bakit mo siya pinagaling ng Sabat? Masama yan, bulag ng 20 taon, ayaw mo pa ba yan? Sige na nga, bulag ka ulit, bukas na lang ulit. Pero minsan ganun ang sinasabi natin Parang, wow, ano ba to? Di ba minsan ganun tayo? Minsan masyadong concerned tayo na ano yung suot, hindi natin naisip na, nakikinig siya sa Panginoon Diyos, kaya minsan pag nakakita tayo ng isang tao na parang hindi karapat-dapat sa langit yan, naman, wala namang ganunan, lahat naman tayo masamang tao. Kasi if we understand this kind of righteousness, listen to this, we will no longer see people as evil. We will see them as souls needing grace. Bigla mong naisip, kasi ganito yan. Ako rin po, may masamang tao din ako, huwag kayong mag-alala. Kunyari ako bilang nagda-drive din ako, ang tingin ko sa ibang driver, lahat sila masasamang tao. Di ba? Pag huminto sa gitna, kumat, mga demonyo ito, mga ito. Yun ay kung hindi mo naintindihan yung righteousness ng Diyos. Pero kung naintindihan mo, kasi ikaw rin magkakamali Minsan, nagkamali ako, na-cut ko yung kotse, hindi ko sinasadya, sabi ng asawa ko, ba't mo na-cut yun? Tinan mo kapag self-righteous, kasalanan naman niya
Ikaw may kasalanan, kinat mo eh. Hindi ko sinasadya. Pero pag sila nakagawa, talagang hindi nag-iisip yun. Di ba? Now, here is the Christian. Ang tao na intindihan yung righteousness ng Diyos. Ito yan. Kapag hindi ko nagustuhan yung choices mo sa buhay, hindi mo kailangan kondenahin yung tao. O huwag kayo magagalit. Halimbawa, homosexuality, adultery, let's say, substance abuse. Maaaring hindi ko agree dun sa choices mo sa buhay. Pero hindi kita kailangan kondenahin. Nakuha ninyo? I can only tell you with love. With mali po yan. Ang totoo niyang kailangan mo si Jesus. Pero kung ang isip mo, kaya ka mahal ni Jesus dahil mabait ka, nagpakabait ka na, ang tendency mo ganito, kayo, alam mo, kayo ha, ito kayo mga kapareho ninyo, nasa Bible, nasusulat. Pupunta kayo ng impyerno. Alam mo ba yan? Ngayon, ikaw, umiinom ka ng alak, alam mo bang ang alak na yan ay ulupang? Di ba? Ganyan. Yung matindi, alam niyo may katotohanan, pero hindi siya totoong-totoo. Ang totoo ay ganito, walang sino mang gustong dalin ng walang sino mang tao na gusto ng Diyos mapunta ka ng impyerno. Ang totoo, gusto ka ng Diyos iligtas, kaya nga binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Namatay sa krus para mamatay pa sa ating kasalanan dahil gusto niya tayong maligtas. Pero kung tatanggihan natin yung kanyang katotohanan na yan, kung tatanggihan natin yung kanyang solusyon, hindi naman niya ipipilit dahil siya'y gentle, siya ay mahinahon na Diyos. Hindi niya ipipilit sa'yo, kailangan ito lang parang pasensya ka kung ayaw mo. Hindi. Kung iiyak pa yan, naalala niyo yung young ruler, ayaw si Jesus, sabi niya, sell your possession and give them to the poor. And sabi niya, and because he was so rich, he left. Alam niyo sabi ni Jesus, and God and Jesus looked at him with love. Ano ibig sabihin nun? How I wish he could understand. Minsan kasi pag binasa natin, sa sobrang dami ng yaman niya, tinan mo, hindi maliligtas yan. Hindi. Basang yung galit eh. Pero pag binasa mo, babasahin mo yung puso ng Panginoon Diyos, tiningnan siya na may pag-ibig at lumayo, sabi niya, mas madali pa sa kamelyong pumasok sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Kasi sabi ni Peter, Lord, paano na? Sino na maliligtas? Siyempre sa tao, imposible. Pero sa Diyos, walang imposible. Nakita niyo yung difference? Yun yung sinasabi ng Diyos na, dapat maintindihan mo. Kaya nga, ang tao maraming galit kay Jesus. Kasi meron ako sinashare na ganyan. Alam mo ba, kailangan mo alam nga naman, tatanggapin ko lang si Jesus na namatay siya para sa akin. Tapos ligtas na ako. No way. Ano yung kabaitan ko? Sayang. They will always go against that issue of righteousness. Now, yung isang extreme naman ganito. Yung isang extreme, magagalit kasi, ngayon, naniniwala ako si Jesus lang ang dapat na tagapagligtas. Ngayon, pwede ko nang gawin lahat ng gusto ko. Pwede na ako magkasala, pwede na ako mamabae, manlalaki, lahat gagawin ko na dahil ligtas na ako, dahil matuwid na ako sa Diyos. Now, teka, mali yan. Bakit mali? Kasi sabi ni Jesus, ang totoong grace ng Diyos na nagbinigay sa atin, nagbibigay ng kaligtasan sa lahat ng tao. Tama? But, nagtuturo ito para magsabi ng hindi sa mga hindi maka-Diyos na bagay at sa mga bagay na makamundo. Yung sabi niya, worldly passions to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age. Yun ang sinasabi ng Lord. Sabi niya, hindi maaari yan. Kasi kung talagang kay Jesus ka, listen to this. Sabi ng Panginoon, anyone who belongs to Christ, Jesus, and wants to live right. Kasi kung talagang kay Jesus ka, yung totoong repentance, mayroong bunga yan. Kasi nandyan na yan eh. Andyan na yan, yung righteousness ng Diyos, nandyan na yan. Kaya gusto mo na, kanya kung yung damit mo, bagong laba, puting-puti na, ayaw mo nang marumihan. Tama? Ingat ka na, may payong ka na, baka matalsikan ka ng putik. Di ba? Ingat ka na. Ngayon kung mapalsikan man ng putik yan, lilinisin ulit yan, biglang dadaan yung tide. Di ba ganon? Para advertisement, no? Pero, kasi
Kasi nga, ayaw mo nang marumihan. Pero kung sasadyain mong dumihan yan, total, malilinisan mo ulit, may problema ka, hindi mo naintindihan yung grace. Nakuha ninyo? Kaya sabi ng Lord, pag gumawa ng tama, surely you will have trouble from others. Magkakaroon ka ng problema. Kaya nga sabi ng Lord, ito yung laman will always set its desire against the spirit, and the spirit against the flesh. For these are in opposition to one another, so that you may not do the things that you please. Kaya alam niyo po, huwag ninyong kakalimutan ito. Kung ito po'y totoong nangyayari sa atin, di ba? Yung nagtalaban yung laman, spirito, di lalo na sa komunidad. Kaya nga, pag binasa niyo yung unang verse niyan, what is causing the devouring among you? Because, ito tatandaan niyo, kaya yung persecution magaganap, even among brothers. Those who are not walking in the Spirit, sometimes they will attack you. They will insult you. Kasi they're not walking in the Spirit. Kaya mapapansin nyo, magugulat kayo, even among Christians, nag-aaway yan. Kasi, pero yung Christians na in the Spirit, hindi ka naman papatulan eh. Hindi ka papatulan. Kasi kung nasa Spirito ka, ba't ka papatulan? Sasayangin mo lang oras mo. Hindi ka makikipagtalo. Hindi mo kailangan makipag-ano. Kasi, bakit po? Hindi mo naman pinipilit sa kanya yung gusto mong gawin. Tingnan ninyo sabi ng Bible, stay away from stupid and senseless arguments. This only lead to trouble. God's servant must never quarrel. Be kind to everyone. Be patient. Be humble when you correct people who oppose you. They've been trapped by the devil and He makes them obey Him. But God may help them escape. Now, ano sinasabi ng Diyos? Huwag mo na silang patulan. Alam niyo, marami nagtanong na sa akin kasi kung mapapunta niyo, may mga manonood kayo sa YouTube, mayroong mga comments sa ilalim, di ba? May mga comment yan. Sa mga Facebook, may mga comment yan. Pag binasa mo yan, there was a chance before na nabasa ko yan. Masasakit ang mga pinagsasabi, Ano ka, bula ang propeta, kung ano-ano sasabihin, mali-mali ang mga pinagsasabi mo, wala kang alam-alam sa Bible, nagdulong-dulungan ka lang, mga ganyan. Sa dami ng ganyan, tinatanong, paano mo lalagpasan? Ba't ko lalagpas? Hindi ko na kailangang basahin. Sasayangin ko pa ba oras ko dyan? Ang sa akin, isi-share ko sa iyo yung pagmamahal ng Diyos. Kung ayaw mong tanggapin, may magagawa ba ako? Only the Holy Spirit can change your heart. I cannot change anybody's heart. I cannot convince everybody. I can just explain, and it's up to you. Even if I do all my best to explain it and with my best of my ability, pag tinulugan mo ako, wala na akong magagawa. Tama? Kahit magaganyan pa ako, pero kaganyan ka na, may magagawa pa ako? Wala na. Diyos lang ang pwedeng gumawa noon. Nakuha ninyo? Kaya ganun din tayo, wag natin ipilit, wag natin, ikaw Bible in the name of Jesus. Walang ganun. Relax ka lang. Kasi ang sa atin, Lord, we just do our best. Kayo nakakalam kasi mahal niyo itong tao na ito eh. Kaya nga, pero may mga tao magagalit sa atin kapag nagtutuloy siya sa kasalanan. Kaya sabi nga ni John Piper, so we can see why life devoted to righteousness or godliness will be persecuted or reviled or spoken against. If you cherish chastity, you want purity, virginity, obviously your life will be an attack on people's love for free sex. Now, if you embrace temperance, control, ayaw mong minom, ganyan, obviously your life will be a statement against the love of alcohol, love of vices. Kung sakali naman, if you pursue self-control, your life will indict excess eating. Talagang parang sinasabi mo sa mga matatakaw, grabe kayo, masasama kayong tao, mga ganyan. Now, if you live simply and happily, you will show the folly of luxury. Para bagang pinapamukha nyo sa mga mahihilig sa mga mamahaling bagay na parang ang sama nila kasi nga, simple ka lang mabuhay at masaya ka. O kaya, if you walk humbly with your God, you will expose the evil of pride. Now, if you are punctual and thorough in your dealings, you will lay open the inferiority of laziness and negligence. Kaya mapapansin nyo sa mga opisina, yung mga tamad, galit na galit sa mga masisipag. Ang tawag sa masisipag, sip-sip. Napansin nyo ba yun? Yung mga nagtatrabaho, tatawagin nila, mga ano yan, mga vacuum yan sa buhay. Pero hindi. Minsan, kaya lang naman tayo naiinis kasi mga tamad eh. Kahit sa eskwelahan, yung mga nangopya, pag hindi nagpapakopya, mayabang ka. Sa totoo lang, hindi, because you're just lazy and negligent. Now, if you speak with compassion, you will throw callousness into the sharp relief. Now, if you are earnest, you will make the flippant look flippant instead of clever. Nagtakikita talaga yung kanilang mga kawalan na kaseryosohan sa buhay. Now, if you are spiritually minded, you will expose the worldly mindedness of those around you. So friends, this is the challenge. Hindi naman importante ano sasabihin nila.
Ang importante ito. Remember, it is better to suffer for doing God's will than to suffer for doing evil. Here is the blessing. You know that you belong to the kingdom of God because your concern is the kingdom and the king, not the people around you. Alam niyo ba nakakakaayan sa buhay yan? Alam niyo ba ang pinakamahirap na buhay, yung lagi mong pinakikinggan yung sinasabi ng ibang tao? Hello? Alam niyo bang walang ka-blessing sa ganun? Yung parang concern na concern, opinion ng tao, ano sinabi nila. Di, ang relax ng buhay mo pag iniisip mo, Lord, ang gusto ko lang i-please dito kayong hari ng mga hari. Because I belong to this kingdom. Nakuha ninyo? Listen to this. Gusto niyo malaman ang totoong nature ng buhay natin? Halimbawa lang mag-post kayo sa Facebook. May 100 nag-likes. At meron lang isa na nag-comment negatively. At hindi nyo pa kilala. Itatry nyong imaginein kung sino yon. Siguro may bigote yon. Siguro yung balbasero ng mamang yung katabi ko kahapon. Kahit wala siyang kilalaman. And you will forget all the 100 compliments. You will only remember the one who went against you. Hello? But if you're focused to the King of Kings, may 10 negative at isa lang ang compliment, it doesn't matter. As long as the one who complimented is the God and the King that you are serving. Yun ang sikreto sa buhay. Para yuhuyang yung nag-concert sa violinista, recital niya. Then after the recital, everybody stood up as in he was given a standing ovation. Except for one man in front. Sabi niya, pinsan, congratulations. Sabi niya, ano kino-congratulate mo ko? Bakit? Ano problema mo? Tayo ang mga tao. Kita mo yung mama sa harapan, dito ba tayo? Sabi niya, isa lang yun ang intindi niyan. Hindi pwede. Yun ang professor ko. Siya mag-grade. O, di ba? Kaya kahit na magtayuan lahat yan, yung mag-grade ang importante. Ganon din sa atin. The blessing of knowing that we belong to the kingdom. Ang pinaka-importante pa rin, yung comment ng king. Hindi yung comment ng duke. Hindi yung comment ng sino mang katabi. O ang comment ng king. Okay? And that standard will invite persecution, but because the king is always aware of it, you're blessed. Pangalawa, opposition is expected in Jesus' name. Ano sinasabi ng Lord? Listen. Sabi ng Bible, blessed are you when people insult you and persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me. Lalong in-streamline ng Diyos. Hindi ito parang mga self-pride. Hindi lang ito yung because of me, because of your identification with me, because you stood up for me, because of our relationship, para yung Romeo and Juliet. Parang dahil tayong dalawa, you and I against the world. Yun ang sinasabi ng Lord, because of our oneness, because of our unity, because of our one heart, yung mundo galit sa atin. Kasabi ng Lord, kaya when the world hates you, remember, it hated me first. The world would love you if you belong to it. But you don't, I chose you out of the world. Sabi niya, that's why the world will hate you. No servant is ever greater than his master. So since they persecuted me, they will persecute you too. So don't be surprised if you truly belong to Jesus Christ. Because they hated Jesus, you too will be hated. Yun ang sinasabi ng Lord. Pero ayun ang sinasabi ng Lord, ito sinasabi ng Lord, it only means friends talaga tayo. Close talaga tayo. Now listen, ito pang napaka-importante. If you stand by Jesus because you are one with His heart, you are one with His purpose, ang puso mo is to declare your love relationship with Jesus. Kumbaga, kung ikaw ay mayroong karelasyon, as in talagang legal relationship, girlfriend, first time mo magka-girlfriend, at inaasam-asam mong napakaganda, anong tendency mo? You want to tell the world, she's my girl. Diba? Pero kung tinatago-tago mo, parang kinahihiya mo siya, anong problema? Ganon din sa Panginoon, Lord, I love my Jesus. And pag sabi ganon ni Jesus, tinan mo, yung mga tao, sabi ganon, after calling the apostles in, they flagged them and ordered them not to speak in the name of Jesus and released them. Sabi niya, wag kayo magsasalta tungkol kay Jesus, ha? Alam niyo nangyari? They went on their way from the presence of the council.
rejoicing that they had been considered worthy to suffer shame for His name. Sobrang saya nila. Wow! I'm suffering because of my relationship with Jesus. Wow! Parang sinasabi nila, wow, can you imagine? Identified ako sa Kanya. Kaya nga si Jesus naman, hindi ka naman niya ipapahiya, hindi ka rin niya itatanggi. Parang si Paul, when he was persecuting the church, ano ginawa ni Jesus? Paul, why are you persecuting me? Siyang hinaharap. Alam niyo gaano ka-importante yan? Kahit sa ayaw mo, may mga taong magsasalta laban sa iyo sa likod. Okay ba yan? Now ito. Pero kung nagsasalta sila dahil kay Jesus, hindi mo na kailangan marinig yun. Mayroong Jesus na nakaririnig, and He will defend you, and He will protect you, and He will surely not forsake you. Yun ang laban mo. Kaya nga kahit ang dami ng sinasabi dyan, okay ka lang kasi may tagapagtanggol ka eh. Jesus is your shield. Jesus is your protection. Tama? Kasi sa totoo lang, sa mundong ito ang greatest challenge. Kaya tingnan nyo ha, minsan, kaya sila yung inuusig kasi they keep on preaching eh. From house to house, they kept right on teaching and preaching Jesus as the Christ. Kaya minsan, iaalaw ng Diyos, kasi we are one in purpose with Jesus, iaalaw ng Diyos yung persecution para ma-fulfill mo lang. Meaning to say, you are being brought back to the right track in life. Kaya tingnan nyo ha, but whenever they persecute you in one city, flee to the next. For truly I say to you, you will not finish going through the cities of Israel until the Son of Man comes. So pag inusig ka dito, baka nililipat ka lang ng Diyos, wala namang problema yun, tuloy ka lang. Hindi, parang yun pa nga ang tumutulong sa'yo, may guide ka sa tamang pupuntahan. Tapos tinayin ninyo, sabi niya, a disciple is not above his teachers, nor a slave above his master. Now look at this, it is enough for the disciple that he become like his teacher, and the slave like his master. If they have called the head of the house Beelzebul, alam niyo yung Beelzebul? Diyos ng mga dumi. Naman ko natin, the God of filth, the Lord of dung. Ngayon, itong salita na to, itong address kay Satan. It's an epithet of Satan. Parang sinasabi nila, demonyo ka. Biruin mo, kahit tawagin ang demonyo, okay lang. Naalala nyo, ako nun, sa una ko naranasan yan, sa kapatiran ko narinig. Hindi, simple lang yung pagkasabi sa akin. Hindi naman, demonyo ka, hindi ganon. Balrog ka! Alam niyo yung balrog? Eh, siyempre, naiyak ako. Kasi alam ko yun dahil nagbabasa ako ng Lord of the Rings Naalala niyo yung Lord of the Rings? Balrog ka! Yan sabi ni Gandalf, you shall not pass! Naalala niyo? Yung demonyo yun, yung malaking demonyo. Sabi niya, you shall not pass! Pero parang sabi sa akin, balrog ka! Pag slow motion. Tapos tululuha, dahan-dahan. Demonyo ka. Yun ang sinasabi. Tapos sabi ko, Panginoon, how could I hear this from my own brother? Anong sagot ng Diyos? My very own brothers told these things also to me. Don't worry. Dahil hindi ka balrog. Kaya after several months, lumabas ako. Ang itim-itim ko nun. Pumuti ako. Sabi ko, I'm not balrog. I am Gandalf the White. Kasi I overcame. Di ba? Yung, parang ganun siya sabi. Parang pinapaalala ng Diyos, hindi na importante yan, anak. Ang importante, bati tayo. Ang importante, isa lang tayo. Now, itong amazing. Alam niyo bang we are in a cosmic war? And when God called us up to be with Him, He was saying this, that our struggle is against flesh and blood. And not against flesh and blood, but against rulers, against powers, against the world forces of this darkness. Kaya naman, hindi pwedeng hindi ka natatantanan ka kasi yung diablo mismo kaaway mo. And God enlisted you to His army because He trusted you. And look at this. Take a firm stand against Satan and be strong in your faith. Remember that your Christian brothers and sisters all over the world are going through the same kind of suffering as you are. Sabi ng Lord, anak, basta you learn to identify with me. Kaya hindi mo sila kailangan gantihan, hindi mo sila kailangan patulan, kasi tayo naman na magkakampi. Ako nang bahala dyan. Kaya sabi ng Lord, never pay back evil with more evil. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Never avenge yourself. Leave that to God, who has said, I'll be the judge and I'll take care of it. Di ba ang sarap? Ako na yan. Huwag mo nang patulan yan. Ako nang bahala dyan. Kasi tayo naman ang magkakampi.
Kaya hindi ko makalimutan yung kanta talaga I was so very encouraged when sabi, not for a moment that He forsake me. Not for a moment. Kasi kung kakampi ko si God, salamat, ni minsan hindi mo ko iniwan, Panginoon Diyos. Ni minsan. Okay pa? Now, kaya sabi ng Lord, it is no shame to suffer for being a Christian. Instead, thank God for the privilege of being called by His name. Ano yung sabi ng Lord? Di ba naalala niyo, sabi niya, in the last days, sabi niya, I'll never knew you. This time, sabi niya, yes, Dad, He's my best friend. Di ba? Hindi niya itatanggi. Kasama ko yan. He suffered pa. Dad, nagulpi yan dahil sa akin. He's my friend. Okay ba yan? Parang sobrang, ano pa si God na sasabihin niya, close kami. Kaysa naman pagdating, oh, kilala mo ba to? Sino yan? Ay, hindi. Iniwan ako niyan, Dad. Tinanong kung kilala ako, sabi hindi daw. Hindi niya ako pinagmamalaki sa iba. Ang kapal niyan. Inarawan ko, inulanan ko para lang mapakain siya. Nung tinatanong na kung kilala ako, hindi niya ako kinilala. Hindi ko siya friend. Hindi kami close. Now, letter P. Praise and celebrate. Bakit praise and celebrate? Ito sabi, rejoice and be glad. Why? Because in the same way, they persecuted the prophets who were before you. Sabi ng Panginoon Diyos, dapat magdiwang ka. Now, tingnan nyo ha, sino nakabasa sa inyo ng Hebrews 11? Hebrews 11. Alam nyo, doon nakalista lahat yun, mga Hall of Famers ng faith. Now, tanong ko sa inyo, gusto nyo ba makasama sa ganung listahan? Pagdating sa langit, nandun kayo, halimbawa, Elijah, di ba? Di ba? Parang nandun yung pangalan, because of his faith, he was beheaded. Di ba? Parang, huwag ka mag-alala, hindi naman agad eh. Parang, wow! Di ba? Gusto natin yan. And alam nyo ba, sabi ng Lord, and you will be counted along with the prophets who went ahead of you. Tingnan nyo, yung faith na yan, parang ganito yan. And what more shall we say? Time will fail me if I tell Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel, and the prophets who by faith conquered kingdoms, performed acts of righteousness, obtained promises, shut the mouths of lions. Di ba ang sarap? Pero parang minsan ko, Lord, wala akong ganyang miracle. Yung napatikom yung leon. Wala akong ganyan, yung conquering kingdoms. Lord, wala akong ganyan. Baka hindi ako okay ah. Baka malabo ako. Kasi para ako puro gulpi sarado ako, Lord eh. Baka magalala, may listahan din ganyan. Sabi niyo, and others experience mockings, scourgings, yes, also chains and imprisonment. They were stoned, they were sawn in two, they were tempted, they were put to death with a sword, they went about in sheepskin, in goatskin, being destitute, afflicted, ill-treated, when of whom the word was not worthy, wandering in desert and mountains and caves and holes in the grounds. Sabi ng Lord, anak, huwag mong isipin na ang totoong blessing sa buhay ay laging victory sa pananaw ng tao. Minsan, para kang gulpi sarado, anak. Pero I will never forget you. I will count you along with the heroes of the faith. Okay mo ba yun? Kaya sabi ng Lord, ito napakaganda. Now, if you suffer for doing what is right, God will reward you for it. So don't be afraid. Don't worry. Ano gagawin mo? You praise and celebrate. You worship Christ as Lord of your life. You just learn to just praise and celebrate. Because if you don't know how to praise and celebrate hindi mo magagawa ito. You can never overcome by evil. And you will be overcome by evil. But you should overcome evil with good. Kung masaya ka sa loob, sa kabila ng, ma-overcome yung evil with good. And kung hindi ka masaya, hindi ka nagsa-celebrate sa Diyos, hindi ka natutuwa sa ginagawa ng Diyos sa buhay mo, obviously, you can never love your enemies. You can never do good to those who hate you. You can never bless those who curse you. And you can never pray for those who hurt you. If someone slaps you on one cheek, you can never turn the other cheek. If you are not celebrating within, you are not rejoicing within. Kung nasaktan ka, nakakainis yan, gagantihan ko yan, pakala niya ha, Panginoon, tamaan mo siya ng kidlat. Minsan ganun pa yung prayer eh. And obviously, you cannot pray blessing kasi nag-aaributo puso eh. But if you are rejoicing, Lord, I'm so blessed with you. Panginoon, pagpalain mo siya. Buhusan mo siya ng tig sa 10 piso, Panginoon Diyos, sako-sako, nang hindi na siya makabangon muli. Ganun ba? Siyempre, hindi.
Lord, I want them, or I want him blessed para hindi niya na ako maisip. Di ba? Now, kaya po itong last. Because of such, we can expect a great reward from the Lord. Sabi ng Bible, great is your reward in heaven is great. You see, this is the challenge of faith. We can never really celebrate if we don't have enough faith to believe that God is true to His words. At kaya nga minsan He allows trial or persecution to come kasi that will refine the faith that we have. And sabi ng Bible, these troubles will prove that your faith is genuine. Just as gold is purified by fire and heat, so your faith, which is far more precious than gold, must also be purified by fire, so it may endure. Then you'll receive praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world. God is prepared a great reward for you and for me. Alam niyo ba yung word na crown? Yung ka-crown is from the word Stephanos. Stephanos, the source of the name Stephen, the martyr, the Greek word for crown. Grabe, no? That's a Greek word for crown. At alam niyo ba, ang daming crown sa pinipare ng Diyos. The crown, the imperishable crown, the crown of rejoicing, the crown of righteousness, the crown of glory for the pastors, for the elders, for the D group leaders, for the D12 leaders, the crown of life. Yun ay bibigay ng Panginoon Diyos. Kaya mga kapatid, even if the people under you are attacking you, and sometimes they never realize the sacrifices you're doing, don't you worry. God never recognizes that. And just keep on going. Don't give up. Just be hopeful that the best is yet to come. Why God has stored a great crowns for you. Alam niyo ba sa great crowns na to, itong blessing sa great crowns, it's not that God will put the crown on your head. Itong great crowns. When I was younger and I used to have some little achievements in life. I would have trophy, I would have medals. Alam niyo ba ang greatest joy ko doon? It's not receiving the trophy, it's not receiving the medal. It is having these rewards to be presented to my real loved ones, to the one I really love. My father, my mother. Yun ang pinaka-joy mo, yung parang, wow, I can have something for my parents. And alam niyo ba sa langit, with all these crowns will be placed upon the feet of Jesus. And what a great privilege that we can offer something to the Lord and say, God, who am I to offer you anything? Now that you have placed this crown on my head, I will put them on your feet to honor you, to glorify you. Yun ang reward. Because Jesus is our greatest reward. Amen po? Kaya friends, kaya pagdating sa langit, He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be mourning, crying, or pain anymore, for the former things have passed away. Now, allow me to end with this. Kilala niyo mamang ito? Hindi ko rin siya kilala. Actually, yan po yung drawing ng imagination nila ng mukha ni Polycarp. Si Polycarp, bagamat hindi siya minention sa Bible, siya po ay pinanganak nung panahon ng New Testament age. Naging Christian siya, at ang kanyang discipler, si John the Beloved. Yun ang kanyang discipler. And they remained friends for 20 years. Nagtrabaho sila sa church, 20 miles apart. Samantalang si John nasa Ephesus, si Polycarp nasa Smyrna, ang kanyang home church. At kung naalala nyo, in one of the prophecies given by John, ito po ay prophecy tungkol sa Smyrna. Ang sabi, I know how much you suffer, how poor you are, but you are rich. Don't worry about what you will suffer. If you are faithful until you die, I will reward you with a glorious life. Kaya naman si Polycarp, he was so devoted and sa kanyang pagpapastor sa church sa Smyrna, at talagang napakasipag niya. Until one day, during the days of Antoninus Pius, nagkaroon ng matinding persecution against Christians. At marami sa kanyang mga membro pinagpapatay. Bagamat nung February 23, 155 AD, isang Roman officer publicly demanded na si Polycarp, isuko mo, i-renounce mo si Jesus. Sabi ni Polycarp,
86 na taong pinagsisilbihan ko siya. Hindi niya ako ginawa ng masama. Paano ko lalapastanganin ang aking hari? Yun ang sabi niya. Sabi niya, then itatapon kita sa mga hayop, sa mga mababangis na hayop. Sabi niya, bring them on. Bring them on. Sabi niya, ganon, susunugin ka namin. Sabi ni Polycarp, tingnan niya, sabi niya, tinatakot mo ako sa apoy na masusunog ng 1 oras at nakalimutan mong apoy na masusunog sa impyerno ng walang hanggan. Sabi niya, hindi ko yung kakatakutan. So sinunog siya. Hindi masunog-sunog. Kita, gumagalaw pa rin. Ang ginawa, sinaksak. Saksakin na yan. Pinagsasaksak. So dumanak yung kanyang dugo, namatay yung apoy. Namatay siya kasama nung apoy na namatay. Pero alam niyo pinakamahalaga, kasama niya na ang Diyos. Bakit ganon? Because he had hope. Because he knew that the heirs of the kingdom will be attacked. He knew that the opposition is expected in Jesus' name. He knew that he can praise and celebrate not only during the time of persecution but even in eternity. And he knew that he can expect a great reward. Friends, isang bagay lang. Maaaring hindi ka directly hit ng mga persecution na nangyayari ngayon sa buong mundo. But at least you can pray for them. We can pray for all the brethren who are suffering from different countries. We can even support if necessary. Pero isang bagay lang. Ang sarap isipin, mamamatay ako para kay Jesus. Huwag nang ganon. Simple na lang. Huwag mo na lang i-compromise ang iyong moralidad. When your boss would force you to do something that's not really right, morally upright, tumayo ka. Hihintayin mo ba bang may patayan bago ka tatayo? Sa eskwelahan, pag nagkakaroon na ng cheating arrangement, tayo ka na. Huwag ka nang tumabi sa kanila. Matatakot ka pa bang kung ano sasabihin nila? Huwag. Tayuan mo. At alam mo kung sino totoo mong kaibigan. Yung kaibigang hindi ka iiwan at tatalikuran kahit anong mangyari. Nagkakandidihan po. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Kapatid, minsan ang mga pag-uusig sa buhay ang magpapatibay kung totoong kay Kristo nga tayo o hindi. Kung totoo kayong nagmamahalan ng Panginoon Hesus, dapat walang anumang bagay ang pwedeng humamak sa pag-iibigan na yan. And that is exactly what God wants you to experience. Yung bang tatayo ka dahil alam mong mahal na mahal ka ni Jesus, at alam mo rin wala nang tatapat pa sa pag-ibig niya, kat hindi ka papayag na talikuran ang pagmamahal na yan. Kapatid, anumang mangyari sa anumang daanan natin sa buhay, always be hopeful because the best is yet to come. So when you are being persecuted because of your faith, always be hopeful on Jesus for your faith. So never retaliate. Pero kung ang nakikita mo lagi, ikaw ang lalaban, hindi ako papayag na inaapi-api. Kapatid, marahil wala ka talagang kakampi. Marahil hindi mo kasi si God. Pero kung alam mo kakampi mo si God, ano sasabihin mo? If God is with me, who can be against me? Kapatid, tiyakin mo, nakakampi ka ba niya? Tiyakin mo, nakampi mo ba siya sa iyong buhay? Tiyakin mo that He has your righteousness in you, that you can stand firm and say, truly, Lord, I'm so blessed to be part of your kingdom. Thank you, Jesus. Father in heaven, we thank you, Lord, for this wonderful time that we have. Thank you for reminding us, God, that we belong to you. Thank you also for giving us warning that someday, somehow, or maybe iba sa amin sa kasalukuyan dumadaan na sa pagsubok, that we are being attacked left and right. Maybe not because of our personality, but simply because of our relationship with you. Father God, thank you. Thank you that you are true to your promise, that we are blessed. We're blessed to know that you are with us. We're blessed to know that we have someone to lean on. We're blessed to know that you're backing us up, oh God.
We're blessed to know that you will never leave us nor forsake us. We're blessed to know, Father, that indeed the best is yet to come. Thank you, Jesus. So I pray, Lord, to bless every individual in this auditorium to have a personal relationship with you. Bless every individual, Father God, to experience you and to know you. Father God, I pray that we would not just be religious, but we would have a personal relationship with you, Father. That we would experience the real righteousness that comes from you. That we would not fall into self-righteousness. Thank you, God, for your love. Thank you, God, for your faithfulness. Thank you, God, that we can rest assured that you are always with us. In Jesus' name we pray. Amen. 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 God bless you.